Welcome to Alagang Metro South. Simpleng usapang pangkalusugan kung saan ginagawang simple ang seryosong health topics. Ako po si Nika Cruz at ngayong araw pag-uusapan natin ang isang bagay at isang pating pinakamahalaga sa ating katawan. Ito po ay nagbibigay buhay din po sa atin. Ito po ay ating baga. Kasama po natin ngayon ang eksperto po sa pulmonology mula sa Metro South Medical Center. Ito po ay si Dr. Layu. Welcome po, Doc. Magandang umaga sa iyo, Nika. Pwede kasi maging seryoso yung pag-ubo. I-consider natin yon, lalo na yung matagal na pag-ubo ng isang pasyente. Pag lumalampas na ito ng 7 o 10 araw, pwede nating i-consider ang tuberculosis o pneumonia o COPD. Pwede po ba natin banggitin ang mga red flags, Doc, sa ating chronic cough? Sige, doon sa chronic cough, palaging naano ng mga pasyente, yung pag umubo sila, yung may plema na may dugo o bahid ng dugo, yun talaga ang nag-aano sa kanila na magpunta o magkonsulta sa mga doktor. Paano po ba natin malalaman ang isang asthma? Yung asthma, i-consider natin yun, yung katulad ng atin nasabi kanina, yung pasyente ay inuubo, may family history ng asthma, yun ang ating i-consider. And then pag na-expose siya sa mga environment, dust, ganon, pollen, o minsan may exposure sa mga gases, inuubo yung mga pasyente. Pwede mo siya i-consider as asthma. Bakit mahalagang huwag baliwalain ang paulit-ulit? Yung paulit-ulit ng pag-ubo, katulad ng ating unang pag-usapan niya, pwede natin siya kasing i-consider lalo na dito sa setting sa Pilipinas, yung tuberculosis. Kasi yun yung karaniwang nagiging sakit ng mga Pilipino. Ubo lang siya ng ubo. Paano nakukuha po ba ang TB? Ang TB, palagi nating ikinokorek doon sa ating mga pasyente na unang-una, hindi ito namamana. Kasi ang concept ng ibang mga pasyente tsaka namamana po ito doon sa family. So ito po ay nakukuha karaniwan sa isang matao at kulog na lugar. Doon nakukuha ang tuberculosis. Kapag meron po isang TB ang isang tao po, gaano po siya kabilis makahawa ng isang tao? Yung sa atin nga, yung i-consider natin siyempre yung matao yung lugar, enclose yung lugar, and then siyempre yung kalagayan ng kalusugan ng pasyente. Meron ba siyang diabetes? Meron ba siyang ibang sakit? No? Naninigarilyo ba siya? Ito yung mga factors na nakakaano ng tuberculosis. Sa isang household po, kapag ang isang miyembro ng pamilya ay may TB, may tendency po bang makahawa po siya ng kapwa miyembro ng pamilya? So tama ka, Nika, doon sa iyong katanungan. So pag mayroong isang miyembro ng pamilya na mayroong tuberculosis, dapat talagang screen yung mga kasama sa bahay. Kasi sabi mo nga, exposure. So ini-screen siya kuminsan doon sa pagpunta doon sa ating TB dots sa health center para mapa-examine yung plema. Kung minsan meron din doon libreng chest x-ray. Yung gamutan po sa TB talagang 6 na buwan po. Pero ang pinagbabatayan doon, yung resulta ng plema. Okay. So in general naman talaga 6 months. Ano po ang COPD at bakit common po ito sa ating mga smokers? Ang COPD, Nika, kasi o sa Tagalog yung hingal, no? Ginagawa niyang namamaga yung baga. So pag namaga yung baga, ang daloy ng hangin lumiliit. So kaya yung pasyente nahihirapang huminga. Yun ang COPD. Maliban doon sa paninigarilyo, yung exposure din sa mga industrial gases, yung sa ating mga magbubukid, doon sa mga pesticido, ganoon. Kaya binawal na din yung pagsisiga kasi isa rin yun, nagko-cost din yun. Ha? Yung ating pong mga janitor, kasi yung sa mga chemicals din nila, yung sa mga nagluluto, lalo na yung nag-grill din. Yan, lalo na gumagamit kumisa ng mga kahoy pa pag nagluluto. Lahat po ng mga nalalanghap Yes.
Tama, chemical. tama, Nika. Sa lung cancer naman po, ano po ang early signs? Ang early signs talaga ng lung cancer, normally, kuminsan simpleng ubo lang. Pangalawa, pangangayayak. Yun yun. Kaya sila nagpapa-x-ray na talaga sila. Paano naman po yung mga bukol sa baga? Pag may nakita kasing ganun, i-assess mo na eh. Normally, ang susunod na ano doon, pinapa-CT scan. Ipapaliwanag mo doon sa pasyente na yung nakikitang bukol na yon ay unang-una, pwede pa rin siyang tuberculosis o pwede pa rin siyang cancer. So, kailangan natin ng ano yon, CT scan talaga. Totoo po ba na pumipeklat pa? Pwede mag-peklat. Lalo na kung may edad na nagkaroon ng TB ang isang pasyente. Nagkakaroon talaga siya ng peklat. Kaya importante na yung kanyang mga previous record, kahit na 10 years na yun, naka-safe keep dapat for future reference. Nung nakaraang 2 years po, pandemic, Mhm. COVID-19, ito po ay isang matinding sakit na marami po ang naapektuhan. COVID-19 at long-term lung health, ano po ba ang maaaring magdulot ng scarring or fibrosis sa baga? Ang karaniwang, kasi kung nagkaroon ka lang ng mild o symptoms ng COVID noon, most likely walang ano doon sa iyong baga. Now, yung mga nakita mong pasyente na na-ICU o yung severe, no, o yung naging critical, yun talaga yung mga baga noon nagiging matigas. Kaya hirap silang huminga. Nakikita yung pag pina-CT scan ang mga pasyente. So yung long term nun, parang hinihingal din sila. Kasi yung baga nun naninigas na eh. Pwede po ba tayo magbigay ng tips po sa ating araw-araw po na pag-iingat po na Yung unang-una, kumain ng tama. Yun yung una natin gagawin, kumain ng tama. Tapos dahil bilang nga ang topic natin ngayon ay yung tungkol sa baga, ay yung paninigarilyo sana ay iwasan o huwag na. Yung nauuso na rin ngayon yung vape. So hanggat maaari, huwag na din. And then, syempre, titingnan natin ngayon yung exposure sa mga chemical, gases, sa mga industrial. So dapat nakamask. Tungkol naman po sa bakuna, ano po yung mga iba't ibang bakuna na pwede pong makadulot ng mabuti sa atin? Yung vaccine kasi, liwanagin natin siya. Kasi yung iba nagpupunta sa aming mga doktor na pag nabakunahan, parang ang impression nila, well protected na sila. Ang sinasabi ko sa kanila, yung bakuna, isa lang yan sa parang defense mechanism. So, pag mayroon pa rin tao na inuubos sinisipon, dapat pa rin ikaw ay lumalayo. Pangalawa, nakamask ka pa rin dapat. Paghuhugas ng kamay, alcohol. So parang holistic dapat yung approach. Hindi yung may bakuna ako, hindi na ako tatalaban. Hindi siya ganoon. May bakuna ako pero maninigarilyo ako. So, hindi Ayun, mali rin yun, siyempre. Nagbe-vape din. Ayan. So yun ang tama yung sinabi ni Ika.